Bumiyahe ng 3 oras mula Bulacan ang mag-inang si Rosemary at Rosette. Ngayon lang daw ulit sila makakadalaw mula 2019 o bago magpandemya. Kaya may nabuting agahan ang punta. Kasi hindi na po kami sasabay sa talagang November 1. Maraming tao po, siksikan po. Ang babaeng ito nag-leave pa raw sa trabaho para makabisita na rin. Dumating na yung saktong November 1, sobrang daming tao dito. Hindi ka na makakalakad. Bagamat may ilang inagahan ng pagbisita, sa mismong araw ng mga patay pa rin ang inaasahang dadagsa ang mga bibisita sa Manila North Cemetery. Noong Undas 2022, umabot ng 900,000 katao ang mga bumisita dito. Ngayong taon, inaasahan na mahihigitan pa ang bilang na yan. Posibleng pumalo raw sa lampas 1,000,000 ang bibisita sa himlaya ng kanilang mga yumao dahil wala ng COVID-19 restrictions. Kasado na ang security measures na ipatutupad para matiyak na maayos ang paggunita ng araw ng mga patay sa sinasabing pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng Manila North, mahigit 300 pulis ang magbabantay sa loob at labas ng sementeryo. Maglalagay pa rin ang mga help desk sa iba't ibang strategic points ng sementeryo. At may mga pupwesto rin na ambulansya at fire truck in case of emergencies. Para po yung mga tao po, alam po kagad nila kung saan po sila tutungo at pupunta kung ano po yung pangangailangan nila. Isa sa mga paulit-ulit na paalala ng pamunuan ng sementeryo sa mga dadalaw sa Manila North, 5 a.m. magbubukas ito at magsasara naman ng 5 p.m. Noong nakaraang taon kasi, naging hamon sa management yung mga dumarating ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. at nagalit ang mga ito nang hindi na sila pinayagang makapasok. Kailangan pa rin po namin maglinis, mag-ano po ng aming lugar at syempre hindi naman po buong sementeryo ay may ilaw. So kaya po no overnight po. Handa na rin ang mga ide-deploy na street sweepers ng Metro Manila Development Authority para panatilihing malinis ang kapaligiran ng sementeryo. Hindi ho nakakatulong ang pagtapon ng basura kung saan-saan, no? So maging responsable po tayo. Para rin mabawasan ang mga kalat, ipagbabawal ang mga booth at pagbebenta ng mga pagkain sa loob ng sementeryo. Simula Linggo, bawal na rin pumasok ang anumang uri ng sasakyan, pati mga bike at scooter sa loob ng sementeryo. Samantala, pinapaalala rin ng mga opisyal sa mga pupunta sa Manila North ang mga ipinagbabawal, gaya ng mga lighter, matatalas na bagay tulad ng gardening tools, pati alcoholic drinks, baraha, speakers, at iba pang sound system. AC Nichols, CNN Philippines.